Nagsisimula ang chapter mga lods matapos umalis ni Yang Kai sa contribution hall ay naiwan si Treasurer Meng na tahimik na nakaupo sa kanyang upuan habang umiinom ng mainit na kape. Sa isip ng matanda ay napailing siya habang iniisip ang ating bida na kakalabas lamang. Iniisip ng matanda na isa pa ang tempered essence pellet na sinasabi niya ay wala talaga sa kanya dahil paano nga naman magkakaroon ang isang matandang tulad niya ng ganoong kayamanan. Bulong pa niya sa sarili na nagsinungaling lamang siya kay Yang Kai nang banggitin niya ang tempered essence pellet. Gayong ang plano lang niya ay ang bigyan ng ating bida ng kaunting pag-asa. Hindi niya akalaing seryosong paniniwalaan iyon ng ating bida. Kaya naman napapaisip na lamang siya kung paano niya aminin ang katotohanan pagdating ng panahon. Samantala, sa isang lugar na matatagpuan sa labas ng sekta ang Black Plum Village, ay naglalakad si Yang Kai upang magtungo sa palengke para bumili ng kanyang pagkain. Winika niya sa kanyang sarili na noon tuwing dumadaan siya roon, ay nakakaramdam siya ng kakaibang kaba at pag-aalala. Ngunit ngayon ay tila wala siyang nararamdamang ganoong emosyon. Habang naglalakad ay napaisip siya kung may kinalaman ba rito ang golden skeleton na sumanib sa kanyang katawan dahil wala na siyang maisip pa na ibang dahilan. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang grupo ng kalalakihan sa gilid ng daan at mukhang may isang roon na pamilyar sa kanya. Gayong kapwa niya ito disciple sa High Heaven Pavilion. Ang lalaking buli ay nakatinigin patungo kay Yang Kai habang nakalabas ang ipin sa galit at biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ngunit hindi na niya yun pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa isang tindahan ng bigas. Habang papasok ay napaisip siyang kaya siguro may kapwa siyang disciples dito sa Black Plum Village kasi medyo malapit ito sa High Heaven Pavilion. Pagpasok niya ay agad niyang binati ang isang babae na matagal na niyang kilala at tinatawag niya ito bilang Auntie. Tinanong ni Auntie kung naparito na naman ba raw ang ating bida para bumili ng bigas. At sa tanong niya ay agad naman na sinabi ni Yang Kai na ganun na. Naraw ang plano niya. Kagaya raw ng dati ay isang sako lamang ang kukunin niya at wala nang iba pa. Agad naman na inisikaso ni Auntie ang gusto ni Yang Kai. Pero habang ginagawa niya iyon ay tinatanong niya kung sapat ba raw talaga ito para sa ating bida. Sa tuwing kada sapit na lamang daw kasi ang isang buwan ay isang sako lamang ang binibili ni Yang Kai. At kung siya ang tatanungin ay kulang na kulang daw iyon. Nakangiti namang sumagot si Yang Kai na kahit papaano ay sapat na raw sa kanya ang isang sako ng bigas. Kaya naman wala raw dapat ipag-alala sa kanya si Auntie. Ngunit hindi yun pinaniwalaan ni Auntie at agad na pinagalitan si Yang Kai dahil nagsisinungaling raw ito sa kanya. Katwiran pa ni Auntie na kahit saan daw niya tingnan ang katawan ni Yang Kai ay bakas na kulang ito sa nutrisyon na sa madaling salita ay hindi sapat ang isang sako ng bigas. Nahiya naman si Yang Kai sa sinabi ni Auntie, kaya naman sinubukan niyang magbiro sa pagsasabi na paminsan-minsan naman daw ay naangaso siya ng mga hayop sa bundok para hindi siya magutom. Nang marinig naman iyon ng asawa ni Auntie na nasa loob ng tindahan, ay agad itong sumingit sa usapan at nag-utos na kunin daw ni Auntie ang lumang bigas sa likod para ibigay kay Yang Kai. Ikinatuwa naman ni Auntie ang utos na iyon ng kanyang asawa, kaya naman walang pag-alinlangan siya na pumayag. Pero bago pa siya makaalis ay biglang nagtaas ng kamay si Yang Kai upang tumanggi gayong baka raw malugi ang negosyong bigasan kung ibibigay lang sa kanya ng libre yon. Pagalit naman na tumugon si Auntie kung saan sinabi niya na malapit na rin naman na raw na pamahayan ng insekto ang lumang bigas na ibibigay nila. Kaya naman hindi na nila ito maaaring maibenta pa. Idinagdag pa niya na ang mga insekto sa palayan ay napakasustansya at mas masarap pa raw kaysa sa bigas. Kaya naman kahit aksidente daw yun na makain ni Yang Kai ay magiging ayos lamang ang lahat. Sa pagiging mapilit naman ni Auntie ay wala nang nagawa pa si Yang Kai kundi manahimik. Pero sa isip-isip niya ay alam niyang nagsisinungaling sa kanya si Auntie. Batid niya na ang mga insekto ay isa lamang dahilan upang mabigyan siya ng dagdag na pagkain at madalas iyon na nangyayari sa tuwing pumupunta siya rito para bumili. Sa loob-loob ni Yang Kai ay wala talagang lumang bigas ang mag-asawa at gusto lang siya ng mga ito na matulungan ng hindi siya napapahiya. Sa huli ay tahimik niyang tinanggap ang kabutihan ng mag-asawa sabay nangako sa kanyang isipan na susuklian niya ang mga pagmamalasakit ng mga ito sa kanya pagdating ng araw. Habang sinabi naman ni Auntie na saglit hakukunin ko ang bigas sa likod, sabay yumuko siya at tahimik na nagpasalamat kay Uncle He. Habang nakatayo pa din si Yang Kai,
Mula sa tindahan ng bigas ng pamilya He ay pinigilan siya sandali ni Uncle He at sinabihan na kung sakaling magutom daw siya anumang oras ay maaari siyang bumalik. Bagamat hindi raw kasi sila mayaman ay palagi naman silang may maibibigay na kanin gayong marami silang tindang bigas. Tahimik naman na tumungo si Yang Kai sa alok sa kanya, sabay nagpasalamat siya bago tuluyang magpaalam na umalis. Subalit habang naglalakad siya palayo ay bigla na lamang isang kaguluhan sa loob ng tindahan ang sumiklab at dulot iyon ng bagong dating na mga lalaki. Itinulak ng mga ito ang bantay ng tindahan dahilan para mapabagsak ang kawawang lalaki sa sahig. Agad naman na lumapit si Uncle He nang marinig ang ingay at dali-dali niyang tinanong kung ano ang nangyayari. Habang hawak naman ni Yang Kai ang lalaki, ay wala namang nakasagot kay Uncle He at ang sumunod na nangyari ay galit na sumigaw ang isa sa mga lalaki para tanungin kung sino raw ang may-ari ng tindahan. Napatingin na nga lamang ng may pagtataka itong si Yang Kai, ipinakilala naman agad ni Uncle He ang kanyang sarili. Pero bago pa siya ulit makapagpatuloy na magsalita ay sinigawan na siya ng galit na lalaki. Inakusahan ng galit na lalaki si Uncle He na nagbebenta ng may sira na bigas at ayon pa sa kanya ay nagdulot daw iyon ng pagkalason ng kanyang kasamahan. Mariin namang itinanggi ni Uncle He ang paratang dahil imposible daw na sira ang mga bigas nila. Lalong-lalo na ang bigas na kanilang ibinebenta ay pareho lamang sa kinakain nila araw-araw. Ngunit hindi nakinig ang lalaki at patuloy na nagbanta dahil kaninang umaga lang daw nila binili ang bigas sa tindahan ni Uncle He. Pahabol pa ng lalaki na maswerte lang daw siya na nakaligtas dahil hindi pa siya nakakakain. Ngunit kung nagkataon daw na nakasubo na siya ng kahit isang butil ay baka nalason na rin siya. Sa kabila naman ng mga akusasyon ay kalmado pa ring nagsalita si Uncle He at sinabi na maaaring may hindi pagkakaintindihan lamang. Kaya naman dapat daw nila itong mahinahon na mapag-usapan. Pero lalo pang nagalit ang lalaki at tinatawag na nitong sinungaling at mapanlinlang si Uncle He. Kaya naman, hindi raw ito dapat mapagkatiwalaan. Habang lumalala naman ang tensyon ay tahimik lamang na nakatingin si Yang Kai sa nangyayari dahil nahalata na niya na mayroong mali sa sitwasyon matapos mamukhaan ang dalawang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali ay binasag na niya ang kanyang katahimikan sa sabay kinompronta ang galit na lalaki para sabihing nakikilala niya raw ang mga ito. Bahagya namang kinabahan ng galit na lalaki pero sa huli ay nagpanggap ito na matatag at tinanong kung ano raw ang gustong sabihin ng ating bida. Bigla namang sumingit si Uncle He sa harap ng ating bida at pinigilan niya ito na makisali sa nangyayari na kaguluhan. Binanggit pa ni Uncle He na kahit daw kailangan pa niyang lumaban ang kahihiyan ay handa siyang gawin yon upang maiwasan ang gulo. Kaya naman siya na raw ang bahala sa lahat. Muling hinarap ni Uncle He ang galit na lalaki at inulit niya na ang nangyari daw sa kasamahan nito ay walang kinalaman sa kanilang bigas. Pero handa raw siyang tumulong para may pagamot ito. Siya na raw ang bahala sa pagbabayad sa manggagamot. At kung may kailangan raw na bilhin na gamot ay handa rin daw siyang bayaran iyon sa abot ng kanyang makakaya. Mas lalo namang nagalit ang lalaki sa alok ni Uncle He dahil parang iniinsulto daw sila nito gayong lumalabas na naninira lang sila kaya sila nandito. Hindi raw nila kailangan ng tulong dahil ang importante sa kanila ay ang mapagbayad ang salarin. Kaya naman kung maaari raw ay huwag na raw siyang paikutin pa ni Uncle He. Biglang napaisip naman si Yang Kai ng itong lalaki na ito tabingi siguro bitlog na ito kaliwa kaya ganito ito, mabilis naman na napalitan ng lungkot ang mukha ni Uncle He nang makita niyang mas lumalala ang sitwasyon. Kaya naman tinanong na ni Uncle He kung ano raw ang gusto ng mga ito na gawin niya. Ngunit bago pa man makasagot ang galit lalaki, ay may biglang na lamang sumigaw mula sa labas at inaanyayahan niya ang lahat na huminahon. Sa sandali namang iyon ay mas lalong napagtanto ni Yang Kai na mayroon talagang mali sa nangyayari dahil ang mga lalaking ito ay ang parehong grupo na nakita niya kanina sa eskinita bago siya magtungo sa tindahan. Habang ang lalaki na galing sa High Heaven Pavilion ay napahinga ng malalim sabay tingin sa dalawang kumag at ang dalawang kumag naman ay tumahimik lamang, iniisip ni Yang Kai na habang tahimik niyang pinagmasdan ang tatlong lalaki ilalong-lalo na ang dalawang hangal na nag-aakusa na nalason daw ang kanilang kasama dahil sigurado talaga siya na ito ang mga nakita niya kanina sa gilid ng isinita sa loob-loob niya ay mataas ang posibilidad na planado ang lahat ng nangyayaring ito. At biktima lang si Uncle He kaya naman kailangan niya itong matulungan.
Bigla namang lumapit ang bagong dating na disipo, habang ang isa sa dalawang kumag ay hindi nagsasalita, at nakatingin lamang ito sa kupal na disipo, at mahinaong nagsalita, para patigilan ang ingay ng mga tao sa paligid. Ngunit lalo lamang naging maingay ang galit na lalaki na may peklat sa noo. Napansin naman ng disipo na kulay betlog na raw ng mukha ng nalason na lalaki, at malinaw na malala na raw ang lagay nito. Pasigaw namang sinabi ng galit na lalaki na talagang malala na raw ang lagay ng kasamahan niya. At kung hindi lang daw niya gustong ipaalam sa lahat ang ginawa ng tindahan ng matanda, ay baka nasa pagamutan na raw sila ngayon. Ginagawa raw nila ito para makatulong sa iba upang wala nang mabiktima pa ng mga kagaya nilang mahihirap lamang. Habang nagpapalitan ng mga salita ang dalawa, ay naitanong ni Yang Kai kung mayroon ba raw nakaalitan si Uncle He kamakailan. At sa tanong niya ay agad naman sinabi ni Uncle He na wala naman daw siyang natatandaan. Sinunod naman ni Yang Kai ang tanong kung mayroon bang nasasagasahan ang negosyong bigasan ni Uncle He para may magtangka sa kanila ng ganito. Pero agad na nilinaw ni Uncle He na malabo daw yon. Tahimik lamang daw silang nagtitinda sa kanilang bahay, at alam niyang hindi sila nakakatapak ng ibang tao o ibang mga kakompetensya nila. Napaisip naman si Yang Kai nang marinig ang mga sagot ni Uncle He, dahil kung totoo daw ang lahat ng iyon, ay hindi niya lubos maisip kung ano ang plano ng tatlong hangal na nagsasabuatan sa harapan nila. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari ay biglang tumawa ang disipo, at pagkatapos nun ay inundayan nito ng suntok ang lalaking nalason daw kuno sa malaman na dahilan. Pero imbes na tamaan ang lalaki na nalason ay mabilis itong nakaiwas at labis itong ikinagulat ng galit na lalaki. Ang kupal na disipo ay napasabi sa mukhang betlog na lalaki na mahusay para sa isang taong nalalason na makaiwas sa aking atake. Napalyengi na nga lang ang scammer na betlog at sa sandali namang iyon ay agad na nabunyag ang panlilinlang ng dalawa gayong ang lalaking kanina ay halos hindi makatayo ay biglang nakakilos ng maayos at nang makita iyon ng lahat ay naunawaan na nila ang sitwasyon. Nagsimulang magsigawan ang mga tao nang mapagtanto nilang ang dalawang lalaki ay nagkukunwari lamang upang mangikil ng pera mula sa tindahan at dagdag pa nila na napakasama daw ng mga ito. Sa gitna ng kaguluhan ay tahimik lamang na nagmamasid si Yang Kai dahil alam niya na ang dalawang lalaki at ang disipo ay magkasabwat at gumagawa lamang ito ng eksena. Isang rason na naisip niya ay ang pagpapanggap ng dalawang lalaki na masama habang ang disipo naman ang magiging mabuti para makakuha ng magandang reputasyon. Maya-maya pa ay nagsalita ng muli ang galit na lalaki at tinatanong na nito kung sino raw ang disipo na sumira sa kanilang plano. Buong kumpiyansa naman na ipinakilala ng disipo ang sarili bilang si Sumu ng High Heaven Pavilion. At pagkatapos noon ay nagpaunlak ng mga papuri ang galit na lalaki. Binanggit pa nito na ngayon raw ay nauunawaan na niya kung bakit madali silang nahuli. Kaya naman tatanggapin nila ang pagkatalo ng buong puso at aalis na lang sa lugar. Sa pagkakasabi namang iyon ay mas lalong nakumpirma ni Yang Kai na tama nga ang kanyang hinala. Kaya naman hindi niya maiwasan na mahiya para sa kapwa niya disipo sa High Heaven Pavilion. Sa gilid ay tumatawa naman si Yang Kai at sinabi na pwede maging content creator itong mga ito ay sa sobrang galing maggawa ng script. Muli namang nagsalita ang nagpakilalang si Sumo at mahinahon nitong hinayaan ang dalawa na umalis na para bang napakabait niya na bata. Subalit biglang naisip ni Yang Kai na mali na patakasin ang dalawa dahil kung hahayaan niyang makaalis ang mga ito ay magtatagumpay ang plano ni Sumo at malilinlang ang lahat. Sumigaw siya sabay sinabi sa lahat na hindi nila maaaring patakasin ang dalawa ng ganon-ganon lang dahil kung hindi raw ang mga ito matuturuan ng leksyon ngayon ay patuloy lamang silang manggugulo sa tindahan ng ibang lugar. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!